Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26 po ng Hulyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:25 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at walang pasok kaya medyo tanghali tayo. Gusto ko po mag-vlog mga kababayan patungkol dito sa ipagpapatuloy ko lang yung desisyon ng Supreme Court. Opo, tatalakayin ko ulit para magkaroon ng linaw. Nililimit ko lang po na 20 minutes ang kuwan ko dito kasi nga mahalaga ang oras nyo. Mahalaga po. Alam ko yan. Ang title ko po ngayon ay sino ba ang nagdala ng kaso sa Supreme Court? Yan po ang katanungan. Sino ba ang nagdala ng kaso sa Supreme Court? O sino ang nagpresenta? O sino ang nagdala ng complaint doon? Ngayon ay ang nakikita ko po dyan ay dalawa. Yung grupo ni Sarah, yung mga attorney ni Sarah, o yung mga legal team niya, at saka itong Senado. Aywan ko lang ha kung papaano kasi hindi ko naman sinusubaybayan na maigi yan. Pero impliedly, kahit na sabihin pa ng Senado na hindi sila, sinabi kasi ni Chis Escudero noon, tandang-tanda ko po yan, sinabi niya, ay kung mali ang ginagawa namin, ay iakyat nyo na lang sa Supreme Court. Sabi niya iakyat na lang daw sa Supreme Court. Ngayon ay doon po ay binatikos ko na si Chis Escudero. Hindi lahat po ng kaso ay dapat iakyat sa Supreme Court. Hindi lahat. At saka hindi hindi may mga kaso kasi na ay kasi nga ang sabi nila is the final arbiter, hindi ba? Is the Supreme Court. The final arbiter, sabi nila, is the Supreme Court. Kaya kung may complaint kayo, dalhin nyo sa Supreme Court. Yan po ang masama dyan. Papaano gagawin ni Chis Escudero yan, na siya ang presidente ng Senado? Gusto ba niya sumailalim sa power ng Supreme Court? Katangahan po yan. May authority sila, is the sole authority to try impeachment case. Bakit gusto niya dadalhin doon? Hindi ba? Bakit gusto niyang kapunin ang sarili niya? Yan po ang katanungan ko at yan ang pinatunayan ko kahapon doon sa Bible verse na ibinigay ko sa inyo. What? Ang sabi ni Paul. Tinanong niya yung mga taga-Korinto na mga members ng church. Sabi niya, what? Sabi niya, sino na nakapagsira ng inyong pag-iisip? Bakit a brother will go against brother in court? Sabi niya, a brother will go against brother in court na tribal issue lang yan, sabi niya. Napakaliit na issue yan. Pupunta ka dun sa korte na hindi naman masyadong iginagalang ng church. Yun ang sabi ni Paul doon sa verse na ibinigay ko. You will be under the authority of the judges or the courts who is less esteemed by the church, sabi niya. The moment you go there, ang sabi ni Paul, the moment you go there, you are completely defeated, sabi po. Kaya nga ganyan. At alam ko yan, ang defeated dito ay lahat po tayo. Lahat ng bumabayad ng tax kasi nga hindi masusugpo ang korupsyon Hindi. Yung desisyon ngayon ng Korte Suprema
na kailangan, sabi niya, ipaalam, kailangan basahin maigi, naku po, ay kung ganyan ang kwan ng amak mo, ang daming requirement, dapat hindi gumagawa ng ganyang sariling requirement ang Supreme Court. Batas po yan o procedure po yan Dapat ang gumagawa ng procedure ay ang mambabatas. Mali po yan. Pero ang nilalaban ko po dito, hindi po ako nalilito, o hindi po ako nadidismaya sa mga pangyayari kasi alam ko may Diyos. Parurusahan din sila yan. Katulad nga ng sinabi ko, ang apektado dito o ang talo dito ay lahat ng mamamayan. Pero mayroon pa akong isang pinagkukunan na talo rin sila yan. Akala lang nila, panalo sila. Pero may karma po Kung naniniwala kayo sa karma, o kaya kung naniniwala naman kayo sa Diyos, pagbabayaran nila yan. Nilalabag po nilang batas The Senate is the sole authority to try. Hindi ba? Yun po ang nilalabag nila. Pinasukan nila ay simpre, papasok po ang Supreme Court yan kasi nga ni-request ng dalawang panig Ang Senado, di ba? Ni-request ng Senado, o iniakyat ang kaso sa Supreme Court ng Senado at iniakyat din ng abogado ni Sara. Dapat nga yan, ang sagot ng Supreme Court yan, dapat ganon. Political issue yan. Ay wala namang mabibilanggo dyan. Hindi namin pwedeng pakialaman yan. Lalabag na kami sa konstitusyon. Dapat ganon. Political issue yan. Ngayon ay nag-umpisa yan sa ganon, hindi ba? Pero mag-a-assemble ang Senado as quasi-judicial body, semi-judicial body. Semi lang. Kasi nga wala namang parusa na kwan dyan na bilanggo o babayad ng damyos perhisios. Wala Kaya quasi-judicial body po yan ang hahawak dyan sa impeachment. Ay bakit papakialaman ng ayun na nga, may prinsipyo kasi na nalilinlang po ang mga tao nalilinlang. May prinsipyo kasi na the Supreme Court is the final arbiter. Sabi nila. Ay oo nga, ay may Biblia naman akong kinukunan po Ang sabi po ni Paul, hindi lahat ay pwedeng dalhin sa Supreme Court. At ina-advise ni Paul sa mga mananampalataya, sa mga members ng church, bakit kayo pupunta dyan? Na alam natin na nag-flip-flop yan. Ang mga desisyon ng Supreme Court ay flip-flop sa makabago po na pananalita. Noon ay ang tawag nila ay less esteemed by the church. Hindi nga nila ginagalang yan kasi nga ang tawag dyan ni Paul, mga unbelievers. Hindi naniniwala sa Diyos. Katulad ni Duterte, hindi ba? Minura pa nga ang Diyos Ay sino ba ang pumalakpak dyan? Hindi ba? Adi yung matataas na tao din. Kaya tama ang sabi ni Paul ay less esteemed by the church. Hindi nirirespeto na ng ibang tao yan. At mayroong ng balita, may umuugong na balita ngayon na malaking pira ang gumulong dyan. Hindi ba? Anong ibig sabihin yan? Nasuhulan yan, hindi ba? Malaking pira daw. Yan ang umungugong ngayon na balita. Ay pwede talaga. Kasi ilan ba sila yan? 12 o 13 lang ang... 15 sila yan. Pero ang nagdisint lang ata 3 o 2 hindi ba? Ay andaling bayaran po ng 12 o 13. Andaling bayaran. Ganun po yan. Ngayon ay babasahin ko lang po Ako po ay hindi nalilito o nasisira ng loob dahil naniniwala ako na pagbabayaran din nila yan. Ayan. Yan po ang i-discuss ko dito. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan sila. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si
Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaim ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josyalan Elenita Skrapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamboro Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quirticio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rufino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Tecton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lani Sumintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan, suportahan. Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Hindi po ako nalilito, hindi po ako nadidismaya dyan sa ganyan. Pero sinabi ko na baka matalo nga yung impeachment kasi nga may pinagkunan ako ng verse. The moment you go there, ang sabi po ni Paul, na alam ko si Paul ay inspired by the Holy Spirit po yan nung sinulat niya The moment you go there, saan? Diyan nga sa mga nagpiliplop na mga judges, hindi ba? May desisyon na sila dyan kung kailan ang bilang o paano bilangin o kailan nag-uumpisa ang yung kinoconsider na ipasok na yung kaso. Mayroon na silang desisyon yan. Nag-flip-flop sila ngayon. Binago na naman nila. Ayan po O kaya nga, the moment you go there, ang sabi ni Paul, sa mga judges na mga nababayaran siguro o tumatanggap ng suhol o isama na rin natin yan. Yung mga ay siyempre ay kasama din nila yan yung mga attorney nila dyan o mga pulis o na yan nga, tumatanggap ng mga suhol ay walang mangyayari. Kaya nga hindi ako nalilito, pero alam ko pagbabayaran nila yan. Pagbabayaran po ng buong Pilipinas yan kasi nga masyado ng kurap Righteousness exalts a nation, but sin, ayan nga, yung lawlessness, sin is lawlessness po bring condemnation to any people. Kaya pagbabayaran yan ng buong Pilipinas po. Pero mayroon pang isa, pagbabayaran yan ng mga tao na gumaganap dyan. Ayan, yan po ang kwan dyan. Ngayon, ay ito po ang Bible verse, Romans 1, chapter 18 hanggang 20. Ito po itataas ko lang po Ayan po Yan. Basahin ko lang po Maganda po ito For the wrath of God is revealed from heaven
against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest to them. For God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ayan po ang nakasulat dyan. They are without excuse. Kahit na hindi sila naniniwala nga sa Diyos yan eh. Opo. Ang pagkasulat po dito, sila na mga unrighteousness, sila na ungodliness, o hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi pwedeng excuse sila. Kasi nga, nakikita po sa mga ginawa ng Panginoon ang kanyang eternal power, ang kanyang authority, ang kanyang kung ano yung tama at mali. Naandyan po yan. Naandyan sa kalawakan yan. Naandyan sa mga nature. Nakikita po natin yan. Kahit na yung hindi pa natin nakikita, nagsasaad din yan na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, na ayaw nilang paniwalaan nga yan Kaya nga gumagawa sila ng ganyan, nagpi-flip-flop sila yan basahin ko ulit para maintindihan po natin And they are without excuse. Parurusa nga sila yan Okay, basahin natin ulit For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Ayan po, hindi ba? Who suppress the truth in unrighteousness. Ayaw nila ng truth Ayaw nila. Sinusuppress nga nila Ano bang ginagawa niyan? Si Escudero, hindi ba? Postpone ng postpone Kasi nga natatakot silang mag-impeachment trial. Kasi nga mai-expose yung mga evil works nila ni Sara Duterte. Ayaw nilang ma-expose. Kaya ganyan. Because what may be known of God is manifest to them. Ipinakita na po ng Diyos yan. Lahat yan. Ipinako na nga si Jesus Christ hindi ba? Para tubusin po ang tao Yun po ang gusto ng Diyos. Yun po ang gusto ni Kristo, na matubos niya ang lahat ng tao. Opo. Na walang tao na mapunta sa impyerno. Ay bakit naman ito si Sara, hindi ba? Dadalhin daw tayo sa impyerno yung mga kalaban niya, hihilahin daw niya sa impyerno. Ay, paano kayong papanig dyan na ang gusto ni Kristo ay walang tao na mapunta sa impyerno? Ay ito naman si Sara, ay kayo na po ang humusga, Bakit kayo papanig dyan? Babaliwalain ba nyo yung pagkamatay ni Kristo? Na yung pagkamatay niya ay, pagkabayobay niya sa krus ay napakasakit o nakahihiya na pagkamatay. Kasi wala kang saplot ipapako ka, hindi ba? Ay mabuti pa yung boxing at nakashort, hindi ba? Ay yun wala kang saplot ipapako ka Ayan po parang binabaliwala yun kung ganun ang mga deklarasyon. At yan nga si Sara doon mo na lang kunin dadalhin niya daw ang mga kalaban niya sa impyerno. Hindi niya naintindihan ang impyerno. For God has shown it to them. Lahat na yan naandyan na yan. Tignan mo lang ang kalawakan. Ang sabi nga ni King David tignan mo lang kanyang kalawakan, ang mga paligid mo. Alam mo na may Diyos, sabi niya, na may makapangyarihan na Diyos. Iyon ang sabi niya. Lalo na sa gabi, hindi ba? Bilangin mo yung bituin sa langit, hindi ba? Hindi mo mabilang yan paano nagkaroon ng ganyan, hindi ba? Ayan
For ever since the creation of the world, His invisible attributes, yung hindi nga natin nakikita are clearly seen. Pero nakikita natin ang resulta, hindi ba? Yung hangin, hindi natin nakikita yan. Pero nakikita natin na gumagalaw ang dahon Kaya alam natin na mayroong hangin. Ganun po yan. Being understood by the things that are made. Nakikita ba natin na pinagbabayaran ni Duterte? Yung nakikita po natin kasi nakabilanggo na siya ngayon nakikita natin yan. Yan ang mga manifest na ginagawa ng Diyos. Dahil nga ang sabi ng Diyos, I will not give my glory to others, sabi niya. Sabi po ng Diyos, I am the Lord, sabi niya, and that is my name, and I will not give my honor, sabi niya. Sa iba, honor Pero sa iba, I will not give my glory to others. Kaya nga, ganyan, nakabilanggo na ngayon si Duterte. Ay, sino pa ang kakampi dyan? Sige, kampihan nyo dyan. Kampihan nyo para kasama kayo dyan. Hindi ba? Yan po ang nilalaban ko dito. Wala po akong nilalaban dito na politika o politiko. Wala po. Puro po Biblia ang nilalakad ko dito. Sige, kumampi kayo dyan kay Sarah na ang sabi niya ay hihilahin niya ang mga kalaban niya sa impyerno. Di binaliwala mo na yung sakripisyo ni Jesus Christ. Hindi ba? That not anyone should perish, ang sabi ng Biblia. Ayaw ng Diyos na ang isang tao ay mabulid sa impyerno. Kaya maniwala ka lang ligtas ka na Ay, pero ayaw nga nilang maniwala hindi ba? Naririnig nila yan, pero ayaw nilang maniwala. Ay kasi nga, ay mas mahalaga sa kanila ang salapi, hindi ba? Salapi po yan Kaya wala silang excuse. They are no excuse or they are without excuse. Ang sabi po pero ang alam ko yan, mas lalo parusa yan sa kanila. Opo. Colossians 3:6, because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Ayan po, hindi ba? Nakasulat po disobedience sila lalo na itong Supreme Court na ito. Disobedience po kayo sa konstitusyon mismo. The Congress has the exclusive, hindi ba, authority to initiate impeachment. Hindi ba? Ay bakit pakikialaman nyo yung mga proseso nila, hindi ba? And the Senate has the sole, ano ba nakasulat? Authority to try ba? To try, hindi ba? Ay bakit papasukan nyo yan? Dapat ang sinabi nyo ay tika muna, overreaction na yan kung kami pa yan. Hindi po lahat ng kaso pwedeng dalhin sa Supreme Court. Hindi po lahat ng kaso ay advisable o beneficial na dalhin sa Supreme Court. Yan po ang napag-aralan ko sa Biblia. At ito nga ang sabi pa ni Paul, bakit pupunta kayo dyan? Na alam nyo na nagpiplip-flop yan. Hindi ba? Ay yun na nga, i-derail lang o kaya ipahinto o kaya ay i-delay. I-delay ng i-delay. Yan po ang nakikita ko dyan. At bahala po kayo kung naniniwala kayo sa akin. Kung naniniwala kayo, ay isir nyo po ito. At kung may katanungan kayo, tanungin nyo ako at sasagutin ko po. Opo. O sige po, at hanggang dito na lang po At dalahin ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa, ay sana ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.